Hi guys, kamusta kayo? Magluluto nga pala ako ng beef caldereta. Matagal ko na nga gustong lutuin ito, kaya nga lang ay medyo matagal nga itong lutuin. Pero dahil marami nga tayong oras ngayon ay magluluto tayo. Una ko palang hiniwa yung mga gulay na carrots, patatas at bell pepper. Tsaka ako naman sinunod itong sibuyas at bawang. Masarap kasi magisa kapag maraming sibuyas at bawang, kaya dinamihan ko na. Nilaga ko na pala yung karne ng mga 2 oras bago ko i-marinate. Ang bala kasi talaga ng asawa ko dyan ay gawing bulalo, kaya nga lang ay wala siyang nabiling mais. Kaya ayan, nailaga muna bago i-marinate. Marinate ko nga lang pala yan sa toyo, kalamansi, oyster sauce at asukal. Tapos sinalo-halo ko lang para maghalo-halo yung mga ingredients na nilagay ko. Muntik ko pa nga nakalimutan yung paminta, kaya sa huli na lang ako nakapaglagay. Masarap din sa kaldereta na medyo maanghang, kaya dinamihan ko na. Mga 30 minutes ko nga lang pala yung minarinate. Pinrito ko nga pala muna itong mga gulay. Tingin ko nga kasi ay mas masarap nga kapag ganito, pero depende pa nga din yun sa inyo kung ano yung gusto nyo. Nang maprito na nga lahat ng gulay ay sinet aside ko na muna. Nagisa na ako ng sibuyas at bawang, naglagay din ako ng dahon ng laurel at pamintang buo. At nang magisa na, nilagay ko na nga itong karne na minarinate ko. Halo-halo lang hanggang sa maprito pa nga siya ng konti. Inilagay ko din pala ito pinagbabaran niyang karne. Naglagay din ako ng konting tubig at konting pakulo na nga lang dyan sa karne dahil malambot na yan. Sa tingin ko okay na yan sabaw, kaya nilagay ko na itong tomato paste. Isang maliit na pack nga lang pala yan at naglagay din ako nitong reno. Nilagay ko na nga pala lahat yan para mas masarap. Isa din kasi yan sa nagpapasarap nga sa kaldereta. First time ko nga lang pala magluto nitong beef caldereta at pinanood ko nga lang yan sa YouTube University. Pinapanood ko nga lang kung ano ba yung mga ingredients na kailangan at yung lasa, ako na nga yung nagtatansya. Naglagay nga lang pala ako dyan ng asin, betchin at additional na pamintang durog. Masarap kasi talaga sa kaldereta yung medyo may anghang. Sa tingin ko kapit na yung sauce dyan sa karne, kaya naglagay na ako ng asukal. Masarap din kasi dyan na medyo manamis-namis at lalong mas masarap nga kapag cheesy. Isang maliit na pack nga pala ng cheese yung nilagay ko dyan. Butter nga sana yung gagamitin kong panggisa, kaya nga lang inakalimutan ko, kaya ngayon ko na lang nilagay. Sayang naman din kasi at na-slice ko na nga. Okay na nga pala sa akin yung lasa niyan, kaya nilagay ko na itong mga pinirito kong gulay. At tingnan nyo naman, itsura pa nga lang ay napakasarap na. Charot. Natutuwa talaga ako kapag nga may mga bago akong putahin na natututunan. Feeling ko ay proud na proud ako sa sarili ko. Siyempre, napakahirap naman talaga magluto at sa paghihiwa pa nga lang ng mga gulay ay nakakapagod na. Tapos sa pagtansya nga ng lasa ay napakahirap din. Hindi mo nga alam kung kaldereta ba o menudo ang kakalabasan. Pero mabuti na lang at kaldereta din naman yung kinalabasan ng lasa nitong niluto ko. Sakto naman pagkatapos ko magluto ay dumating itong artificial na plant na na-order ko. Sobrang ganda talaga niyan sa personal at hindi mo nga aakalain na artificial plant siya. Tingnan nyo nga at mataas din siya, marami pang dahon. Yung dahon niya hindi masyadong malalaki at para sa akin nga ay saktong-sakto lang. Binilang ko pa nga yan isa-isa at 18 pieces pala lahat yan. Ang ganda nga ng kulay, parang totoo lang. Gandang-ganda talaga ako, lalo na nga nung tinry ko siyang ilagay dito sa pot na nabili ko. Kung gusto nyo nga din ng ganitong artificial plant ay ilalagay ko lang sa comment section yung link. Yung pot naman ay wala nga akong link niyan dahil sa King Home ko nga lang yan nabili. O siya, hanggang dyan na lang muna. Salamat sa panonood. Bye!